Hi, Melay. Congratulations. Kumusta yung experience na solo host ka dito? Kasi syempre sanay ka na dyan sina Ma'am si Janina, Ma'am si Dennis. Sobra talaga ako nakuan din. Parang nakaramdam din ako ng sadness. So, kasi siyempre wala ang aking mga mamshi eh. Kaya nung in-offer to sa akin pa, hindi talaga ako parang, lahos, ako yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako nabulutan ng tinig. Kasi ayaw ko talagang makakuan ba. Siyempre yung mga fans namin sa Magandang Buhay, miss na kami, alam mo yung love na love kami. So ayaw ko makabypass ba. At pinaka-ayaw ko yung bahala na ako ang masaktan, ayaw ko makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog na gano'n yung solo ko, ayoko. Kasi sobra ako, ang rapport namin sa Magandang Buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show. Ito naman, nung sinabing Bisaya, doon ako na dili na, ay tanggapin ko. Kasi nga, Bisaya and gusto ko rin talaga na marami ding mga Bisaya na matutuwa, na talagang yung Bisaya show nilagay na sa national. So yun ang pinakakilig ng mga Bisaya, kaya doon ako na happy. And na-mention mo rin kanina na dati kayo yung nag-a-adjust, kami naman yung mag-a-adjust ngayon. Nung nagsisimula ka pa lang dito sa Manila, meron bang experience na dahil Bisaya ka, nahirapan ka sa mga salita, nagkamali? Any memorable experience? Marami talaga. Di ba yung mga kuan, yung parang, nasama ko nga dito sa usapan nga namin, yung parang, anong tawag yung nalibog. Yung sa taxi. Sabi ko, kuya, dyan, liliko, dyan, kuya. Sabi niya, first mo ko dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa iyo. So, ang driver naman, nalibog. Ang yan, ang mukha nito, nalibog sa akin. Kasi ang nalibog sa Bisaya, nalito. Nalito na ako sa'yo kung saan ba talaga yung lugar namin. Pag sabi ko ka, nalibog ako sa'yo, pero natakot yung driver. Uy, ituro ko na lang kung nasaan. So, yun yung mga Bisaya ba na, alam mo yung minsan hindi mo talaga maiwasan. Kasi dito sa inyo, ang kuan sa inyo, ang langgam sa inyo, nasa lupa pa. Sa Bisaya, nasa kuan na, nasa ere. Lumilipad. Ang langgam kasi nasa aming ibon. Oh, so parang iba-iba talaga ang aming mga kuan. So, iba talaga din pag nandito kami sa Makuan Karim eh. No? Salamat ka. Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo, other than Good Neil afternoon. Ramos. Good afternoon ka. Ano po? Kanina napanood lang namin yung teaser no, parang mga, sabi mo nga, parang ikikwentuhan lang kayo parang. Pero ano ba ang kabura nung show? Paano ba lalatag to? Just like, paano? Ito, sumama ka na lang sa meeting namin. Hindi, itong aming, lalatag ko siya, sir. Bali, it's all about happiness. Yung, hindi, kumbaga, minsan pag may usapan, iiyak ka, di ba? Pero dito, kailangan mabawi to ng iiyak ka sa tawa. Kasi para bang, kumbaga yung pag-usapan natin, yung buhay mo, reminisce, ito kasi mga artista na ito yung parang very famous na nito mga artista, celebrity ng mga Bisaya, ito, famous na. Minsan kasi baka, ang relaxation na lang nila yung interview na Bisaya. So para sila nagpamassage, para silang nakipagpintuhan sa kanilang auntie ba, ay, kamusta naman ka dyan, auntie? Yung parang tapos, pag yung parang may sundutan na parang iyakan na, talagang kailangan talaga babawi na tatawa talaga itong ating mga celebrity ng mga Bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din, tatanungin ko rin sila kung okay sa ating mga celebrity, yung mga dumating din na mga time sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila, kung open up sila, okay na open. Kung hindi naman, i-edit out. Diba? So, ang lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun na in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan dyan. Okay, so easy going matter. Ma'am, kasi ang target niyo basically like Bisaya. Pero may mga kapanood din na ito na hindi Bisaya. Di ba? Opo. Ma-expose din ba kami sa mga kultura o mga kaalaman tungkol sa inyong, Bisayan? Of course, sir. Dito nga namin ipakilala ang mga Bisaya, sir, na kami is hindi kami harmful. You can, actually, sir, you can buy one, take one sa mga Bisaya. Marami ka rin maiintindihan sa mga Bisaya culture at mga tradisyon na, ay, parang sa Tagalog din yan ha. Ay, parang ganyan din pala mga Batanggenyo. Parang gano'n. Kaya pala nagsuswak din minsan. Kaya pala yung mga
sa Tarlac, nakapag-asawa na Bisaya. Kasi may in common pala sila ng mga ganito. So, makikilala nyo ang mga Bisaya at ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. Ganun lang talaga kami magsalita. Parang, naamsa naman ka! Pero hindi pala kami galit. At may understand mo rin dito kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Parang Visayas, Mindanao, meron din mga Ilonggo, iba naman yung kanila. Pero nakakaintindi sila sa Bisaya. Meron ding mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. So, parang gano'n mga Chabacano na nakakaintindi din sa Bisaya. So, parang gano'n lang, sir. Okay po. Lastly, ma'am, Wala hindi ka problema. ba natatakot na ma-overexpose ka? I mean, may magandang, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos eto nga, walang takot sa'yo na maaaring masyado ka nang nakapapanood madalas sa, online and TV. Siguro kung overexpose ang tawag dyan, sir, wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako masweldohan, sir. Ito naman, as aming magandang buhay naman is talagang, alam mo, may mga panak-panak kami dyan ng mga tapes. At ito naman ang aming one-on-one every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga makakawala. At saka, Bisaya na ito, so parang kuan naman ito, malayo din sa Tagalog na talk show at sa Bisaya na talk show. Iba namang audience. Thank you po. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. Hindi siya mo! Sorry, akala ko pala siya. Natagalan mo, kita mo, si Ronnie Ricketts na. Thank you, Sir Neil. Our next question will come from John Michael Bueno of Kumagkaw. Ayan, siguro, kilala ko yan. Since day one sa Memilaso namin, siya talaga is very supportive sa amin. Thank you so much. Yes. Hi, Melay. Hi. I was very fortunate enough to actually witness your wedding. English din siya. Thank you for... No, I mean, we've had history, kumbaga, when I was covering in the early days. I'm really thankful that you have become who you are today. Well, first of all, congratulations sa new show. Thank you so With this new show, gagawa niyo pa ba siya ng mga other things aside from, of course, yung format niya kasi ngayon, para siyang podcast Okay. per se. So this is just plainly talk. But are you, in the near future, do you plan to put out some episodes that would require you to go out of the studio? Like perhaps go to your hometown or the hometown of the person that you're interviewing? Things like that? Yes. Ito na, maraming salamat sa tanong mo kasi yung tanong mo nakakrak ng utak ko. Ito, kasi I love you, Kumagaw. Maganda itong tanong ni Kumagaw kasi itong show namin, ito pala yung preliminary. Kung bibigyan pa kami ng budget, kayo din ang magsasuggest. Kapakikinggan namin kayo kasi yung atong pag-artista ko kasi dahil din sa inyo sa mga nanonood ngayon sa mga kuanizens kasi sila nagpapatrending sa akin kahit wala naman akong ginawa, pinabalik yung mga videos ko. So kayo ang magsasuggest kung anong gusto nyong mangyari dito sa Kuan on One. Kung gusto nyo bang lumabas kami sa studio, pupuntahan ba namin, sino ang gusto nyong i-guest namin, pupuntahan ba namin yung mga lugar, nasa inyo yan. So kapag nasa power ninyo ang ikauunlad ng aming Kuan on One. So pakikinggan namin kayo, don't worry. Kung ano yung mga suggestion nyo, bimitingan namin at pag-uusapin namin na talagang magawa namin. Alright. How does your family think of your success? I mean, yung mga na-achieve mo, anong nararamdaman nila, Jason, ng mama mo and papa mo? I think they don't think it. Because they don't have mind. They sobrang grateful. Grabe pagka-grateful talaga. Grabe talaga. Kaya wala kaming sawa na magpasalamat kay Lord. Every day talaga, kung may time kami na, kung wala kaming time work ngayon, magsisimba talaga kami, magdadasal kami, magro-rosary kami kasi wala naman ako. Sino ba naman ako dito? May pinsan ba ako dito sa ABS para makuan? At saka, yun palang mga kuanizens na sila ang gumagawa ng mga videos namin ng mga kalokohan. Tapos ginagawa nilang cartoons. Doon palang parang masabi ko, grabe naman si Lord. Uy, wala na natin ginagawa, nananahimik na natin sa buhay natin. Pero talagang grabe si Lord na ipakilala kami ba para magkaroon ng blessing na kagaya nito. So, ang pamilya ko, sobrang grateful sila. Mama ko, papa ko, si Jason, grabe talaga. Sama-sama sa akin sa simba, talagang, God, thank you so much, God. Thank you talaga tayo kay Lord sa mga blessing na binigay niya. But would this interfere with your other shows and also yung, of course, yung content na nilalabas ninyo sa your own YouTube channel? This will not interfere because I am so scared. Hindi ito mag-interfere kay kuan man ito ka ng Bisaya man ito na show. And yung magandang buhay naman is
talk show, pure Tagalog, and lahat makaka-relate yun, Bisaya, Tagalog. And kasama ko ang mga mamshi ko na mga different insight na mga mamshi, different kinds of mamshi. At ito namang aming YouTube namin, minsan lang naman kami mag-post na. Minsan pag may kuan kami, may time kami, at yung aming about family naman yung aming YouTube. Parang pinapakilala namin. Or actually, ang YouTube namin for memories talaga yun. Sa pagdating ng future, may mapapanood kami na, ay, ito yung ginawa natin, oh. Yung ganun. Pero sobrang thank you din sa mga blessing na dumarating sa YouTube namin. What would your message be to yung pinaka-solid na fan base mo, which is Melason? Thank you so much talaga sa mga Melason talaga na hanggang ngayon. Dalawa na lang sila. Teka lang. Sa mga Melason, grabe talaga. Especially to Ate Lulu talaga, grabe. Sila Ate Grace. Thank you so much pa kay grabe talaga ang yung mga, alam mo yung mga simpleng like, simpleng pagsuporta, simpleng pag-share, sobra ang nabibigay sa aming blessing. At ngayon, sobra nilang mahal kasi ang dalawa naming mga chicken nuggets. Kaya, thank you Lord sa inyo. Wala kami ni Jason talaga dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you kay Lord na binigay kayo sa amin. Alright, thank you so much. Thank you so much, Kumagkaw! Since day one kasi yan siya, nakakarasan sa akin si Sir Bo.